Robert, will you escort me to the door, please? Good night, Manny. I said, will you escort me to the door, Robert? Okay. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanyag na aktor, negosyante, at dating politiko na nag-iwan ng makulay na marka sa iba't ibang larangan, si Jose Mari Gonzalez. Isa siyang iconic figure sa Philippine showbiz noong dekada 60 at 70 na naging matagumpay din sa mundo ng negosyo at politika. Halina't balikan natin ang kanyang buhay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa industriya hanggang sa kanyang huling mga taon dito sa Pinoy Wisdom. Si Jose Mari Gonzalez ay ipinanganak noong March 26, 1942 sa Tacloban City, Leyte. Lumaki siya sa isang prominenteng pamilya na may mga kamag-anak na may kaugnayan sa politika at negosyo. Bunga ng kanyang komportabling buhay, nagkaroon siya ng maraming oportunidad na tuklasin ang kanyang mga interes at isa na rito ang showbiz. Sa murang edad, nakitaan na siya ng interes sa musika, teatro at pag-arte, mga hilig na naging daan sa kanyang pagpasok sa industriya ng pelikula. Noong dekada 60, si Jose Mari Gonzalez ay isa sa mga pinakasikat na aktor sa Philippine cinema. Nakilala siya sa kanyang matinee idol looks at karisma na naging paborito ng mga manonood, lalo na ng mga kababaihan. Ang kanyang pagganap sa mga romantikong pelikula at drama ay nagdala sa kanya ng maraming tagahanga at tagumpay sa kanyang karera. Isa sa mga pinakatanyag na pelikula na kanyang ginawa ay ang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping noong 1977 na nakatanggap ng magagandang papuri mula sa mga kritiko at publiko. Hindi lamang siya gumanap sa mga pelikulang may temang pag-ibig, kundi sumabak din siya sa iba't ibang genre kabilang ang aksyon at komedya na nagpakita ng kanyang versatility bilang aktor. Bukod sa pag-arte, naging aktibo rin si Jose Mari sa mundo ng musika. Isa siyang magaling na musikero at naging bahagi ng bandang The Electromaniacs, na isa sa mga pinaka-popular na banda noong 1960s. Kilala ang banda sa kanilang mga hit songs na patok sa mga kabataan ng kanilang panahon. Bagamat matagumpay ang kanyang karera, hindi rin siya naiwasan ng mga kontrobersya. Isa sa mga kilalang issue na kinasangkutan niya ay ang kanyang pagiging vocal tungkol sa kanyang mga paniniwala, na minsan ay nauwi sa mga kontrobersyal na pahayag. Gayunpaman, nanatiling matatag si Jose Mari sa kanyang mga prinsipyo at patuloy na nakipaglaban para sa kanyang mga paniniwala. Kahit pa ito ay magdala ng mga hamon sa kanyang personal at professional na buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, nagdesisyon si Jose Mari Gonzalez na pumasok sa mundo ng negosyo. Itinatag niya ang iba't ibang kumpanya, kabilang na ang Electronic Realty Associates at Broadcast Enterprises and Affiliated Media Incorporation. Sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo, naipakita niya ang kanyang husay hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa pagiging isang matagumpay na negosyante. Hindi rin nagtagal, pumasok si Jose Mari sa mundo ng politika. Nagsilbi siya bilang congressman ng San Juan, Metro Manila noong 1998 hanggang 2001. Bilang isang public servant, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, na nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang multi-talented at versatile na tao. Pumanaw si Jose Mari Gonzalez noong April 16, 2019 sa edad na 76. Iniwan niya ang isang pamana ng tagumpay at inspirasyon sa iba't ibang larangan sa showbiz, musika, negosyo at politika. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula at musika ay patuloy na kinikilala at ang kanyang legacy bilang isang public servant ay hindi kailanman malilimutan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Jose Mari Gonzalez,
isang tunay na simbolo ng talentong Pilipino. Siya ay nag-iwan ng marka sa bawat aspeto ng kanyang buhay bilang isang aktor, musikero, negosyante at politiko. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga dakilang Pilipino na nag-iwan ng kanilang pamana sa iba't ibang larangan. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.